Welcome back to my channel. It's me again, Lulu. So, gusto nyo ba itong ganitong kasarap na pang dessert o kaya pang snack? Ito yung bread pudding na super daling gawin at mura. So, ayan nga guys, ang dami nating mga tira-tirang mga tinapay. Ang ginagawa ko, hindi ko yan tinatapon, inilalagay ko sa freezer. Ayan, tingnan nyo naman, may mga donuts, may mga mamon, mga kung ano-ano pa. So, nakakahinayang itapon, 'di ba? So, ayan ang ginagawa ko, nilalagay ko nga yan sa freezer at meron pa nga ako ditong tira ng chiffon cake. Galing din yan sa freezer. Tignan nyo naman, may mga donuts pa. O, di ba? So, ang gagawin natin ay pagsasama-samahin natin lahat yan. O, may biscuits pa. Kasi mga bukas na yan at hindi na nga kinakain. So, ngayon, pag ganyan na, itinatago ko na. So, yan, may hopya pa yan, di ba? Ang dami niyan, guys. So, ayun, anong gagawin natin dyan? So, kailangan nyo lang ng evaporated milk, condensed milk, at naglagay din ako nitong mga fruits, yung mga anong tawag dito, yung nakikita nyong lahat, fruit cocktail. So, nilagyan ko din yan ng fruit cocktail para mas sumarap. Ayan, ang gagawin lang natin is dudurugin lang natin or ayan, yung katulad ng ginagawa ko, dinudurog-durog ko na lang para pagsasama-samahin natin yan. So, talaga namang dapat walang masayang dahil ang mahal ng mga bilihin, di ba? At saka sayang. So, ayan na nga, gagawin natin tong bread pudding. At yan, tapos ko nang, ayan, pinaghalo-halo ko na. And, ang gagawin natin, ilalagay na natin tong evaporated milk. Pag kumulang yan, ang gawin ninyo is kahit water, pwede naman. Basta mababad siya at lumambot siya. So, ayun, nilagay na natin at lalagyan din natin itong condensed milk. Isang lata lang, kahit medyo may tamis na yan, para mas anong tawag dito, mas para-parehas ang lasa niya. So, ayan. At binuksan na natin ang ating fruit cocktail, yung pinanggalingan ng ating condensed milk, nilagyan ko ng water para mas makadagdag. At hahaluin nyo lang yan at iiwan nyo or hayaan nyo muna kahit isang oras, 30 minutes, ayan, para mababad lahat yung mga bread at lumambot siya. Isinama ko rin na rin yung sabaw ng fruit cocktail para preservatives na rin yun, di ba? So, ayan na nga, hahalu-haluin lang natin itong ating mga pinagsama-sama, di ba? So, ganyan. Ang mahal kaya nito sa ibang, mga store na pudding. Pero alam ko namang mga tira-tirang tinapay lang naman ang ginagawa dyan. So, ayan nga, naisipan ko yan. Imbis na itapon ko, yun na lang ginawa natin. At nilagyan ko siya ng fruit cocktail para na siyang pang dessert talaga. Alam nyo ba yung tuwing Pasko na ginagawa natin na puro fruits and nuts? Ayan, may hawig siya dito, di ba? So, pwede din natin gawin ito pag Christmas, ganon. So, yung mga inipon yung mga tinapay, hindi naman yan kasi marumi at hindi yan panis kasi inilagay ko nga sa freezer. So, napipreserve niya yung mga tinapay. At gagamit lang ko dito na itong baking pan ko na square, lalagyan ko na lang siya ng aluminum foil. Kasi yung aking mga baking pan until now ay hindi ko pa rin makuha nasa bodega. Ang hirap niyang kunin tsaka mabigat. So, yun na lang ang gagamitin natin. Nilagyan ko lang ng aluminum foil. Pinainit ko na rin ang oven natin dyan ng 350 Fahrenheit. So, ibibake natin ito ng mga 1 hour or less than 1 hour. So, lagay na natin dyan. Paghatiin lang natin sa baking pan. Ako sinasabi ko sa inyo, napakasarap nitong pang snack o kaya pang dessert. O, diba? Sa inyong mga bagets. Kung gusto nila ng something sweet, mas okay ito. Ayan. So, ilatag lang natin katulad ng ginagawa ko dyan. Ayan. Hindi naman yan aalsa na dahil wala na yung baking powder. Kung paanong ganyan siya kapon, ay ganun na rin siya maluluto. Kasi wala naman tayong ibang hinalo kundi milk, condensed milk, and fruit cocktail. So, huwag kayong mag-alala baka umapaw yan. Hindi yan mag-aapaw. So, 350 Fahrenheit for 45 minutes or up to 1 hour.
Ayan, so ready na ang ating bread pudding at ilalagay na nga natin sa ating oven. Nilagyan ko pala 'to ng topping ng mga nuts kasi marami nga akong nuts dito. So, ilagyan din natin para mas bongga. Oh, ayan. So, may mga raisin na din yan. So, manamis-namis na talaga ang lasa niyan. So, ganyan lang naman kagdali ang paggawa ng bread pudding. Ilubog lang natin ng onti yung mga nuts para sumabay siya doon sa ating mixture. Pero hindi lubog na lubog ha. So, ito na, kukunin na natin at ilalagay na natin sa oven. Isinalang ko na nga lang siya ng sabay-sabay. Isa sa taas at isa sa baba. Pero ingatan nyo lang na wag matutong ang nasa baba kasi malakas ang apoy doon. Ang ginawa ko, nilagyan ko pa siya ng isang patong ng baking pan. Ayan, para hindi talaga siya sagad sa ilalim. Kasi mainit na nga nun ang oven. So, ayan. And, Jaran, ito na ang ating bread pudding. Look at that. Para na siyang, anong tinatawag natin yung fruit sa Christmas. Ayan, ganyan, oh. Di ba ganyan ang itsura? Oh. Ay. So, luto na yung dalawa. So, tikiman na. So, ayan, magmemeryenda na agad ang lola nyo kahit medyo mainit pa. Siyempre, tamang-tamang pang-partner sa ating kape na mainit. O, di ba? Actually, ang sarap talaga kahit ang mga anak ko nagustuhan nila to. So, ang sarap kasi naman, ayan, di ba? Lalo na pag itinago nyo ulit sa rep at malamig yung iserve. Kasi, ngayon mainit pa yan, parang kala mo naghihiwalay pero hindi ito na yun yung galing na siya sa ref. Ganyan na siya. Maganda na siyang i-slice. Di ba bongga? Meron na tayong bread pudding. Pwede nyo na itong pang negosyo o kaya para sa pamilya na the best na pang merienda. Yung mga pandesal nyo na hindi na uubos, gawin nyo ng bread pudding. Kaya maraming salamat. Until next.